Sasagutin natin mga kaistorya itong banat ng isang channel sa social media na pinamagatang politikang ina mo, na ang mga host ay ang mga bata pa. Nirerespeto naman natin ang kanilang freedom of expression. Pero to be fair, at para din sa kabatiran at kaalaman ng lahat, to be fair sa relihiyong kanilang tinutumbok, kahit na hindi nila minention yung pangalan ng relihiyon, pero it's too obvious kung anong relihiyon ang tinutukoy nila. Sasagutin natin isa-isa ang banat nila sa relihiyong tinutukoy nila, mga kaistorya. But before that, mga kaistorya, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking TikTok account or Facebook account, please don't forget to follow, mga istorya. At para mas lalo pang uminit ang ating diskusyon, mga kaistorya, ay banatan muna natin ito. Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang food supplement, mga istorya, na itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution, mga kaistorya. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Kaya tingnan mo si Papa Ardy, alagang Genesis Organic Spirulina, na mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Kung gusto nyo pang malaman ang mga karagdagan pang impormasyon tungkol sa Genesis Organic Spirulina, please don't forget to visit their website. Andyan sa screen at sa kanilang mga contact numbers, pwede nyong tawagan. Okay, so banatan muna natin bago tayo babanat sa ating issue ngayon, mga kaistorya. Chewable, pwede itong chewable kasi in case wala kang tubig. Sarap. Chewable eh. Genesis Organic Spirulina, available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. Merong isang channel, tatlong mga batang vloggers na kung magsalita, parang alam na alam nila kung ano ang relihiyon na kanilang pinag-uusapan. Kung makapagsalita sila, parang miyembro sila, parang nagpadoktrina sila. At yung discussion naman nila, mga kaistorya, is very subjective. Binabanatan nila ang relihiyong ito dahil ito daw ang relihiyon na paborito ni SM. Kapag ka nag-hire si SM, ito daw ang relihiyon na paborito ni SM. Doon pa lang sa isyong yon, mga kaistorya, anong pakialam ninyo kung ang relihiyong ito ang paborito ni SM? Karapatan naman ng employer yon, di ba? Karapatan ng employer yon na mamili kung sino ang i-hire nila. Hindi niyo karapatan yon. Karapatan ng employer yon. Karapatan din ng employer na hindi mag-hire sa mga taong ayaw nila. Karapatan nila yun.
Doon pa lang wala ng issue na dapat pag-usapan eh. Bakit ginagawa niyong issue yan? Kasi kung hindi pa karapatan ng employer na mamili kung sino ang i-hire nila, mga kaistorya, hindi wala ng hiring. Ang gobyerno na lang ang magpasya kung sino ang ipapasok niya sa SM. And besides, hindi naman monopolize ng relihiyon na iyon ang mga empleyado ng SM. Kayo magpunta kayo sa SM. Lahat ba isang relihiyon lang mga empleyado doon? Hindi naman Meron naman doon ibang relihiyon. May Katoliko, may Sabadista, may Mormons, may Pentecostal. Bakit ginagawa nyo ng issue? Kung gusto ng SM na i-hire kung mas preferable ng SM na i-hire ang mga kaanib ng relihiyong yun, karapatan ng SM yun. At huwag niyong gawa ng issue kasi hindi naman monopolize yun ng isang relihiyon. Preference lang yun ng SM. Pero kahit preference ng SM yun, dumadaan pa rin sa hiring process ang lahat ng mga applicants. Kaya nga, hindi lahat ng mga nakahire ng SM ay nagmula lang sa isang relihiyon. Pero alam nyo, sa vlog nyo, pinalalabas nyo, isang relihiyon lang ang nagtatrabaho sa SM. Ano pa yung issue nila? Sasagutin natin. Tignan nyo yung video, mga ka-store. Ay favorite daw ng SM na kumuha ng mga empleyado o magdadakwa. Alam mo na, tago na lang natin sa pangalang yung pinuntahan mong rally. Peace and unity. So sinasabi daw na gusto daw nila, parang mas prefer daw nilang nagha-hire mula dito sa grupong ito kasi hindi sila pwedeng mag-union. At hindi sila pwedeng lumabag sa sinasabi ng boss nila kasi sinasabi na yung boss mo ay para siyang Diyos. Basically, or parang sumbo siya ng Diyos, mayaman siya, may leadership siya over you. So, kailangan sundin mo siya. Yun ang unang video, mga kaistorya. Una, sinabi ng batang babae na yon, hindi sila pwedeng lumabag sa boss nila. Yung statement na yan, bata, makinig ka Saan mo nakuha ang impormasyon na ang tawag nila sa relihiyong yon, sa mga membro ng relihiyon na yon, ang tawag nila ay boss. Sa kinikilala nilang leader, ang tawag ay boss. Saan mo nakuha yon? Yun ba talaga ang tawag? Yun ba talaga ang tawag ng mga miyembro ng relihiyon na yon sa leader nila, boss? Or ikaw lang ang umiimbento ng termino para lumikha ng intriga at lumikha ng galit sa mga nakikinig? Iba yung boss. Yung boss, korporasyon yon, kumpanya yon. Ang pinag-uusapan natin, ang pinag-uusapan ninyo, relihiyon. Tapos meron pa kayong sinasabi na yung boss ng relihiyong yon ay para siyang Diyos. Parang gusto niyong palabasin na dinidiyos ng mga kaanib ng relihiyon, yon ang leader nila. Kahit hindi ko i-mention ang pangalan ng relihiyong yon kasi hindi nyo naman minention, so susundan ko kayo. But alam naman natin, alam nyo yan, alam ko, alam natin sa mga nanonood sa vlog na ito at sa vlog nyo, kung anong relihiyon ang tinutukoy nyo. It's too obvious naman. Kung hindi nyo i-mention yon dahil iwas libel, iwas kaso, hindi. Kahit na hindi nyo i-mention ang isang bagay, kung talagang below the belt yung comment nyo, tatanggapin pa rin ng korte yan. Hindi nyo kasi alam, bata pa kayo, tapos kayo, grabe kayo magsalita. Okay, sige, for the sake of discussion, hindi natin sasabihin, susundan ko kayo. But it's too obvious kung anong relihiyon ang tinutukoy nyo.
Ano bang relihiyon ang preferred ng SM na i-hire? Ano bang relihiyon ang sinabi nyong nag-rally? Peace and unity. Alam naman, it's too obvious eh. Tapos sasabihin nyo na yung leader nila parang Diyos. Alam nyo ba sinasabi nyo? Ano ba? Nag-research ba kayo? Nag-research ba kayo? Nag-research ba kayo? Alam nyo ba kung sino ang Diyos na kinikilala ng relihiyon na tinutukoy nyo? Ang Ama. Makinig kayo sa akin, ang Ama na nasa langit. Siya ang kinikilala nilang nag-iisang tunay na Diyos. Isang espiritu, hindi nagagawa ng larawan. Sapagkat nakasulat sa Biblia na ang tunay na Diyos ay espiritu, walang laman at buto. Hindi nagagawa ng ribulto, hindi nagagawa ng larawan. Nag-iisang tunay na Diyos. Yon ang kinikilalang Diyos ng relihiyong tinutukoy nyo. Ba't nyo pinalalabas na yung leader nila ay dinidiyos ng mga miyembro nila? Ano alam nyo? Bakit nyo nasabi yun? Medyo foul kayo dyan, ha? Parang ginagalit nyo yung mga nanonood. Parang sa pagsasalita nyo, parang pinalalabas nyo na exploited ang mga miyembro ng relihiyong yon. Sinabi nyo yan mamaya, pakinggan nyo yung video, panoorin yung video yan mga kaistorya. Pinalalabas kasi nila na exploited ang mga miyembro ng relihiyon na yon. Tapos sinasabi nyo pa yung leader ng relihiyon na yon ay mayaman. Ba't nyo nasabing mayaman? Ba't nyo nasabi? I will not confirm na mayaman ang leader na yon or mahirap. Pero mahirap mag-confirm ng isang bagay na hindi mo alam at wala kang enough na patotoo na mayaman siya. Nakita nyo ba yung bank account niya? Nakita nyo ba yung income statement niya? Income over expenses? Para masabi nyong mayaman siya. That statement was very irresponsible kasi wala naman kayong hinahawakang dokumento na mayaman siya. Pero wala namang problema doon. Mayaman siya o hindi, walang problema doon. Pero yung lagyan nyo ng period na boss siya, di ba? Lagyan nyo ng period na boss siya, Diyos siya, mayaman siya. Pinasasama nyo ang leader ng relihiyong yun. It's unfair. It's not good. Ito pa. Ano ngayon kung ayaw ng relihiyon na yun na sumama sa union? Ano ngayon? Anong masama doon? Kayong tatlo sumagot kayo, anong masama doon kung ayaw nilang sumama sa union? Nasa batas. Ang mga manggagawa pwedeng mag-union. Nire-respeto ng relihiyon yun. Pero sana, respetuhin nyo naman ang tuntunin ng relihiyon na yon na hindi nila pinasasama sa union ang kanilang mga kaanib. Kung ang isang Pilipino ay hindi sasama sa union, nasa batas din yun. Ang pagsama sa union ay hindi sa pilitan, kundi kusang loob. Kusang loob yan, mga kaistorya. Nakasaad sa batas, pwede kang sumama sa union. Pero nakasaad din sa batas na pwede ka ring hindi sumama sa union. O ano ngayon? Anong issue doon? Bakit ginagawa niyong issue yan? Kung ang mga kaanib sa relihiyong tinutukoy nyo ay ayaw sumama sa union, karapatan nila yon sapagkat nasa batas yun. Dito naman tayo sa isa pang sinabi nila. Sasagutin natin mga kaistorya. Panoorin nyo at sasagutin natin.